5 taon nang nawawala ang buong industriya, may pabuya na 500 milyon para hanapin ang maestro. Punasan mo ang mesa dito. Sige. Waiter! Alak! Asan na? Ano to? Uminom siya ng 96% alcohol na tubig ng buhay? Bilisan! Dalhin siya sa ospital! Ang ganitong alak, kailangan pong i-mix panit mainom diretso! Ramon! Ano to? Tingnan mo ang ginawa mo! Ikaw! Problema na yung may mamamatay na! Ano to? Ang Bar Elegante at Bar Imperial may 60 milyon alaklaban. Ang mga eksperto ni Ate Lani, hindi sila kayang talunin. Kaya siya mismo ang lumaban. Kailangan ko ng eksperto para tulungan si Ate Lani. Yuminong. Talani, hindi mo kaya? Ang alak na to kung hindi mo kayang inumin. Ang 600 milyon ay akin na. Atelani. Huwag na uminom tayo na... Alice? Umalis sa akin kayo mga kapatid. Kunin ang pera! Huwag! Ang perang yan ay sahod nyo sa susunod na buwan. Kaya ko pa. PQ! Ako na ang magpapatuloy. Ang pinakamalakas nyo si Leo ay nahulog na. Kung sino ka? Binata, maniniwala akong lalaki ka. Merong ba dito? 100 plus bote ng alak. Kung gusto mong mamatay, papatayin kita. Hari ka, Umino. Sagayang! Bilisan, matagal lang lumaban si Ate Lani, hindi na makakayang magpatuloy. Bakit nakalak? Buksan niyo! Kayo basadin niyo ang pinto! Ikaw, ano to? Lasing si Ate Lani. Ako na ang maghatid. Tapos na si Ate Lani ay nahulog. 10 milyon. Talo pa rin kami. Ate, tingnan mo! Tingnan mo yan! Hindi, ate, tingnan mo! Oh, Diyos! Ate Lani, Kuya Leo, nilasing si Antonio! Sabi ni Kuya Victor, mahuli ang alak maestro, 300,000 bawat isa! Hanapin na! Opo! Doon siya! Habulin! Hindi ko akalain na aking sariling alagad ang magtaksil sa akin. Ate Lani, para sila yung tauhan ni Victor. Huwag na nating isipin. Iligtas muna siya. Ikaw, anong ginawa mo sa akin?
Ate Lani, lasing ka kagabi. Pinauwi kita. Ano? Ako? Wala akong maalala. Glony! Bilisan niyo po! O kaya, punta muna tayo. Kayo lahat, mag-insayo pa kayo! 5 kilo bawat araw! Narinig nyo ba? Hoy, Ramon! Kayong dalawa, buong araw nasaan kayo? Usapin muna natin. Kahapon, wala akong maalala. Kaya, sinong nanalo? Hindi lang tayo walang memorya. Wait. Wala ka ring memorya. Kaya, kahapon, walang nakakaalam kung paano uminom. May kaunting alam ako. Kaunti lang. Nang pumasok ako kahapon, lahat ay nakahiga na. Si Antonio! Nakahiga din. Naintindihan? 8. Draw. Si Kuya Leo at Ate Lani, kayo dalawa uminom sa kanya. Walang nanalo. Si Antonio, wala rin naman siya. Ate, Alam mo, kung kahapon hindi ako nagmamadali uminom, sigurado 5 kilo pa. 5 kilo. Si Antonio, mas magaling sa inyo. Kung normal uminom, kahit magsama kayo, hindi niyo siya kayang talunan. Hoy, ikaw! Ikaw! Kahapon, ikaw ang unang pumasok. Dapat alam mo kung ano ang nangyari doon. Nang pumasok ako, lahat kayo ay nakahiga na. Alam ko na, ikaw ang taksil. Tumulog ka kay Antonio, kaya ang Bar Elegante, draw lamang laban. Nang lahat ay lasing, siya lang ang nandoon. Ramon, sabi mo, kagabi, ano talaga ang nangyari? Kahapon. Nandito kayo lahat! Boss, uminom po kayo ng tubig. Kami ay mga eksperto sa pag-inom ng isang babae. Kakaiba talaga. Alam ko nun, hindi na siya makayanan. Boss, malakas po kayo uminom. Dapat po naisip nyo pa. Nasing ako. Paano ko matatandaan? Ikaw, tanungin mo sila. Nakita ba nila? Tinanong ko na po sila. Boss, kami ay mas maaga lasing. Ikaw, walang kwenta! Parang may dumating pang isang tao. Ako, na ang mag-inom sa inyo. Hindi ko maalala kung sino. Hello? Sino? Ako. Victor Sarmiento. Boss Victor, may utos po ba kayo? Ngayong gabi, ituloy niyo ang pagsusugal sa Bar Elegante. Hindi po, Boss Victor. Ang mga kasama ko ay lasing pa. Huwag kayong mag-alala. Hahanap ako ng eksperto para sa inyo. Ngunit tulungan mo akong bantayan ng isang tao. Isang tao? Boss Lani, kahapon hindi tayo nakainom ng husto. Kaya ngayon, nandito ako para ipagpatuloy natin. Boss Lani, Ngayon, taya ko ang lahat. Ang lahat! Sa pagkakataong ito, hindi sila mabait. ano? Takot ka ba? Pwede. Halika. Linisin mo ang aking sapatos. Tapos sabihin mo, ang Bar Elegante ay walang kwenta! Ate Lani, nung lahat sila lumaban, nagtay lang naman sila. Tako ba? Tama po, Ate Lani. Malakas si Kuya Leo. Di ko nga alam paano tayo matatalo. Okay. Taya ko. Pusta tayo. Ang dati nating 3 laban. Sino muna? 3 laban? Ako? Isa lang ako, isang laban. At talo ko kayong lahat. Siya si Francis Lim, ang pinakamagaling uminom sa lungsod ng Timog Silangan. Si Francis din, taong ni Victor
Number 1 sa lungsod? Wow! Galing! Kahapon, nilasing ko ang bar ni Antonio, 12 alak maestro. Matatakot ba ako sa'yo? Ang maestro kagabi siya yun. Nandito ako ngayon para sa isang bagay lang. At yun ay, gusto kong lasingin kayo o kaya naman lasingin ninyo ako. Isang baso lang ng alak. Halika. Ano yung ginagawa mo? Pasensya na, ipaliwanag ko. Sinabi ko na iinom ako, pero hindi ko sinabing isang baso lang ng alak. kilo ala, kilo wine, kilo brandy. Gagawa siya ng T-bomb. Maestro, kung takot ka, inom ka lang ng kalahati. So, inom muna ako. Maestro, ikaw na. Matatakot ba ako? Halika! Kuya Leo! Okay ka lang? Okay lang. Kunin ang funnel. Hold me down later, then pour the drink in. Ang T-bomb ay napakabigat sa tiyan. Ang kapalit nito, magdudugo ka. Wala kang alam. Manahimik ka. Ate Lani, huwag kang mag-alala. Nandito ako. Hindi siya magtatagumpay. Tama ang bartender! Ang deep bomb ko! Talagang sasabog. Ay! Ah! Kuya Leo! Okay ka lang? Okay lang ako. Huwag kang mag-alala. Panalo tayo dito. Kuya Leo, agad tawagin ng doktor! Agad dalhin sa ospital! Grabe naman! Umuubo siya ng dugo! Pala, maestro. Ang inyong bar elegante, akala ko malupit. Maestro lang pala ganito. Palang hindi siya yung maestro kagabi. Lane, may maestro pa? Hindi na. Wala na kayong maestro. Ate Lani, ako na! Hindi ka sanay uminom. Hindi mo sila kayang talunin. Meaning? Sumusko ka na? Sunuko? Ang koneksyon ni Ate Lani, mapapahiya ka. Tawag ka ng tao? Magaling ka lang tumawag. Tawag lang. Tingnan natin kung sinong maestro mo. Kuya Louie, agad pumunta sa Bar Elegante. Si Antonio uy nag-cause ng gulo. May lakad ako ngayon. Next time na lang. Saan na sila? Maghintay ka, marami pa.
Ako ang may-ari ng Bar Elegante. Uminom siya ng isang deep bomb. Ikaw, ako, mapalitan ng inom! Hindi makita sa mata. Tama si Miss. Parte din ng galing. Ang hindi makainom, talo. Loko sa percent alcohol ito. Bakit ka na hindi uminom? Bakit ka nadidikta? Sino ang nagsasalita? Ate, ikaw! Si 10% lang! Ate Lani, ito ay alak ng bigas! Parang ikaw lang ang swerte ngayon. Ate Lani. Paano ngayon? Swertihin ka lang. Na-survive mo ngayon. Sa susunod na lang, hindi mo alam. Ang sarap! Lokti 5% lang. Ikaw na. Isa pang 65% na malapot na alak? Lani, kung ang susunod ay malapot na alak,
Takot ko magdurugo ang iyong tiyan. Pangalawa sa kaliwa. Tuto, mababa ang alcohol. Ate Lani, ito ay alak ng prutas. Langit lang 21% ang alkohol. Sino ba talaga ang nagsasalita? O baka bumalik ang lalaki kagabi? Okay, Ate Lani. Subukan natin hanggang kailan ka swerte. Uminom ng 3 malapot na alak. 72% ito. Ubos na ang lakas nila! Sa susunod na alak, malalaman na ang panalo. Kung uminom pa si Boss Lani, siguradong talo si Francis. Ang kalagayan ni Boss Lani mahirap. Tingnan mo. Sa gitna. Francis, panalo si Ate Lani. Hindi mo na kaya. Boss, Lani. Sigurado ka? Francis, hindi ka lasing? Nakalimutan ko sabihin. Ang katawan ni Ginoong Lim hindi sumisipsip ng alkohol. Natural sa kanya. Uminom ng marami, hindi lasing. Paumanhin. Nag-disappoint ako. Hindi ako lasingin. Naalala ko na, hindi si Francis ang pinakamalakas sa lungsod, kundi sa buong bansa. Tama, siya ang pinakamalakas na hari ng alak. Ang sabi, sunod lang siya kay Alak Maestro. Alak Maestro? Anong magagawa niya? Di ako malalasing kahit marami. Kahit lumaban siya sa akin, wala siya magagawa. Pantay lang kami. Para labanan ako. Hinanap mo pa ang pinakamalakas sa bansa? Kung hindi ko ginawa ito, paano kita mapapahiya at mapasakop ang lahat? Lani, pirmahan mo na. Ay! Huwag kang gumalaw! Pirmahan mo! Pirma! Sino pang maghaharang? Gino ang Lim. Ang susunod, pwede mong patayin sa alak. Huwag! Natalo ako. Pipirma ako. Magaling ka? Pirmahan mo ang kontrata. Wala na. Wala na lahat. Ano ang ginagawa mo? Ramon! Ikaw! Pinakamalakas sa bansa? Sabi, malakas kang uminom. Pambansang uno, marami ka raw malasing. Ramon, allergic ka sa alak. Huwag mong inumin. Hindi ko lang gusto dati. Hindi ko kaya. Gusto kong subukan na yun. Ramon, huwag ka nang makagulo. Ang alak na to, pwede mo bang labanan bilang barista? Umalis ka dito! Isang waiter, isang barista. Alam niyo ba ang alap? Ilang alak kaya? Mas magaling ako sa barista. Uminom ako ng 750 ml. 750 ml. Takot na takot ako! Ginong Lim, tanong lang, ilan pa kaya? Hindi na ako marunong uminom. Kung alak lang, at least 6 na kilo pa. Minimum. 6 na kilo? Ang dami! Kung ganun, kahit ilang leo,
hindi makakatalo. 6 na kilo ng alak. Patay na. Ramon, Kayong dalawa. ginagawa niyo! Uminom ako ng maraming espesyal na alak. Parang hindi naman sila ganun kalakas. Ang eksyen ng to, parang nakita ko na saan man. Oh, baka. Ramon, 5 na kilo? Tuloy pa rin? Ini na kinuna! 8 na kilo na! Ramon, huwag mo ipagpilitan! Kayong dalawa ang maestro kagabi. 6 na kilo ng alak. Ako ang mauuna. 6 na kilo ng alak. Ako ang mauuna. Si Ramon! Siya, naalala ko na. Yung kahapon na uminom ng daang bote ng alak na halimaw. Kuya Ramon! Pambansang uno, ikaw na. Ginong Lim, uminom mo. Huwag mo nalagyan! Hindi ko kayang uminom! Hindi ba kaya mong uminom ng 6 na kilo? Sa oras na ito, huwag kang magpahiya. Uminom. Uy! Isang araw ko lang ininom ang 6 na kilo! Uminom mo ako na sabay-sabay! Akala mo ba ako halimaw? Sumuko na ako! Huwag na ako lumaban! Kayo ang maestro ng alak! Hoy, ikaw! Hoy, wag! Ginong Lim, Francis! Ulol! Hanalo tayo! Ate Lani, panalo si Kuya Ramon! Ramon, mag-ingat ka. Okay lang ako. Uminom ka ng gamot para sa alak. Buti na lang, handa si Boss Victor. Kahit 2 Francis pa, hindi niya kayang talunin. Ngunit ngayon, patatalo na sila. Maswerte lang kayo sa unang laro. Pangalawang laro, ang pag-taste ng alak. Patatalo na kayo. Kuya Ramon, uminom ng 6 na kilo. Takot ko ay malapit ng gumigay. Ang pag-taste ay angkop lang. Kuya Ramon, 5. Taon kang nag-aalaga ng alak. Alam mo ba ang uri nito? May kaalaman ako dito. May kaalaman lang ang kinuha ko ay nag-ensayo ng 50 taon na maestro ng alak. Ginoong de la Vega. Magpakita ka na. Ginong de la Vega. Siya ba si Rolando de la Vega? Alam niya ang uri, binagmulan, at alkohol. Tinatawag na buhay na diksyonaryo ng alak. Ano mang alak sa harap niya, agad niyang makikilala. Bagarak. Ang husay ni Rolando, top 10 sa mundo. Kung alak lang, top 3 sa mundo. Maglaban kayo, parang nagpakamatay lang. 50 taon ng pagsasanay. Isang barista lang ng bar, malayong malayo. Grabe. Pangalawa sa kaliwa, gitna mismo. Una sa kanan. Si Ramon ang nagbabala sa akin. Malayo siya sa alak. Alam niya ang alkohol. Paano niya nagawa? Bakit ikaw matatakda? Pinapahiya mo lang si Kuya Ramon! Nilatag ko lahat ng negosyo ko. Siyempre ako ang masusunod. Panuntunan ng ikalawang laro. Subukan ang alak. 5 alak sa harap ng bawat isa. Sino ang makasasagot sa pinakamaikling panahon ang amoy, alkohol at bransya ang mananalo? 50 taon kung pinag-aralan na yon. Maglalaban tayo
Parang pinapahiya lang ako. Alam mo ba mag-taste ng alak? Marunong ka bang tikman ang alak? Kuya Ramon, ikaw, kaya mo to, di ba? Kung matalo ka ngayon, mawawala na ang tahanan natin. Hindi ako nag-ensayo sa pagtikim ng alak. Ni minsan, hindi... Subukan ko lang. Baka manalo ako. Hindi pa nasubukan. Laban sa 5 dekada the World Top 3? Pinapahiya lang ang sarili. Papatalo kita ng husto. Ako muna. Pata, pakitimingan ako. Start! degrees. Contier分酒. Tama lahat! Ilang oras ang ginamit? Kumusta? Ilang segundo? 养牙，我老了。 Grabe! Mabilis! Kung ganyan ang bilis, sa loob ng 5 minuto, mataste niya lahat ng alak! Worthy ng tawag na alak encyclopedia! Pangalawa, amoy ng sarsa, 52%. Liwanag reserva ng Liwanag Distillery. Tama! 6 na segundo! Bakit lalo bumibilis? Amoying Phoenix, 45%. Phoenix Classic. Ginong de la Vega, 5 segundo. 朗牙，5 segundo la. Madali ito. Amoy ng sarsa, 53%. Majestic sarsa. Tama! 3 segundo. Ang huling alak. Ang alak na ito. Ginong de la Vega. May 2 alak dito. Isa ay 5 butil primavera. Ang isa pa ay tradisyon reserva. Tama! 12 segundo. Total, 32 segundo. Kalahating minuto lang, natukoy ko ang 5 alak. Ikaw lang naman isang barista ng pangit na bar. Paano mo ako talunin? Ang mga eksperto sa paglasa, kahit paano, kailangan ng 10 minuto. Si Rolando ay napakahusay. Bata, bago ka magsimula, tanong ko lang uli. Nag-ensayo ka ba sa paglasa? Wala. Ni minsan, hindi kailanman. Sana lang maswerte ka. Kuya Ramon, noon, hindi kita pinapansin. Ngunit na yon, para sa ating bar, kailangan nung lumaban. Start the timer! Bakit hindi siya gumagalaw? Kuya Ramon, anong ginagawa mo? Gumalaw ka? 5 segundo! Kuya Ramon, last na! Walang tigil ang oras! 15 segundo! Parang alam niya hindi niya kaya. Sumuko na. Tapos na. Una, 30% amoy ng aroma, Luzon Reserva. Luzon Reserva. Swerte lang talaga siya. Hindi! Kahit hulaan niya ang alkohol, imposible na malaman niya ang brand at amoy. Kayang niya talaga. Pagsubok ng alak, walang ilong at dila. At malinaw niyang nasabi, ano ang nangyayari? So what kung nasabi niya? 18 segundo lang para sa unang alak. Ang bagal niya, siguradong matatalo. Sunod na alak. Pangalawa, 50% amoy ng Sasa Gintong Balong Premium. Tama na naman.
Ang sabi-sabi ba ito ng non-contact tasting? 5 segundo lang para sa pangalawa. Pangatlo, amoy ng sarsa, 53%, based sa barley at sorghum. Tubig ng ilog asul. Alak ng maestro. Tama na naman. 1 segundo lang. Siya. Malalaman niya pa ang tubig na ginamit? Malinis at transparent. Amoy ng pabango, 53%. 2 kaldero. Pulang bituin. Tama. 0.5 segundo lang. 1 na lang. Panalo na tayo. Hindi dapat ganito kabilis. Yung 18 segundo kanina, alam na niya na. Shut up! Panglima, simula! Ang huling alak. Huling alak. Sabi mo? Sabihin mo! Ang huling alak ay pinaghalo ng 4 na uri. Pinaghalo ng 4? Antonio, ang Bar Imperial, 2 lang ang pinaghalo. Bakit kailangan naming 4? Gusto ko haluin ang gusto ko. Hindi mo ma-identify, talo ka, sundin ang patakaran. Sa loob ng 10 segundo kung hindi ninyo masagot, kami ang mananalo. Kuya Ramon! Ang una, matapang amoy. Magaling sa sarsa, hindi bababa sa 53%. Blue Flower Premium. Apat na amoy ay naghalo at nagkalat. Hindi niya nilasap, pero nakilala niya ang isa. Pangalawa, may amoy ng halamang gamot. Herbal Reserva. 41% amoy ng aroma. Herbal Reserva. Pangalo, 34% amoy ng aroma. Generosity Reserva. Generosity nga! 3 na ang tama. Pang-apat, 17% amoy ng aroma. Gintong Balong Reserva. Nagtagumpay! 1 segundo mas mabilis kay Rolando. Sigurado ka ba na ang huling ay gintong balon? Tunay na gintong balon. Tama si Kuya Ramon. Grabe! 5 alak na pinaghalo. Natikman niya pa rin. Ang galing niya kaysa kay Ginoong de la Vega. Ang Alak Encyclopedia! Kuya Ramon, ang galing mo! Boss Antonio, ilang segundo niya natingman? 31 segundo lang. 1 segundo mas mabilis. Siya ang pinakasimple. 18 segundo lang sa unang bote. Kung naging consistent siya, maaaring lumampas kay Ginong Uy ng 10 segundo. Imposible. Simula nang nawala ang alak, maestro. Paano may ganung husay sa larangan ng alak? Antonio, talunan kayo sa ikalawang laro. Hindi akalain na ang bartender ng Bar Elegante ay ganoon kagaling. Kayong Sino ka ba talaga? ordinaryo, impossible, non-contact tasting. Ako lang naman ang ordinaryong bartender ng Bar Elegante. Okay, may mas magaling sa mundo. Sa laban na to, kayo ang panalo. Rolando! Ang dalawa ni Antonio ay natalo. Susubukan mo na ba ngayon? Lamon, sa unang 2 laban, nilalaro ko lang. Ang tunay na maestro ay hindi pa dumating. Mayabang na naman. Ang pambansang uno, top 10 sa mundo, hindi match ni Kuya Ramon. Gusto ko makita sino ang susunod. Ang aking maestro. Ang alak, maestro! Ano? Ang aking ikatlong maestro, siya ang second placer ng National Bartending. Halos makaharap ang maestro ng ala, ang maestra Jasmine Reyes. Jasmine? Pinapunta niya si Jasmine Reyes, ang prodigy ng alak? Magaling ba si Jasmine? Hista ng hari ng ala, binibining Jasmine second placer. Halos maging alagad ng maestro ng ala. Binibining Jasmine, maglaban kayo sa ikatlong round. Isang barista sa mababang lugar. May kaunting kakayahan lang.
simula ng pagkilala sa alak. Magaling ba siya? Hindi niya ginagamit ang bibig. Sabi ni Rolando, non-contact tasting daw siya. Non-contact tasting? Simula lang yan. Amoy ng Aroma Lasengo Reserva 52%. Malalaman niya ang alcohol content? Mayroon palang maestro na nakikilalang alak gamit ang tenga. Kaya naman siya ang second placer ng World Cup. Ramon, sinabi ko na ang dalawa ay pampalipas oras. Ang tunay na laban na yon lang nagsimula. Magpaligsahan tayo sa paghahalo ng alak. 5 taon na naghahalo si Kuya Ramon, walang kahit isang negatibong review. Ikadalawang laban. Maghahalo kayo ng alak para sa isa't isa. Ang makainom at hindi malasing, siya ang mananalo. Naalala ko na. 7 taon na nakalipas, matapos talunin ni Victor si Jasmine, naging dalubhasa siya sa paghahalo, lalo na ang ganitong alak ng kamatayan. May isa pang tawag kay Jasmine, Reyna ng Lason. May 12 hari ng alak ang namatay sa alak ng kamatayan ni Reyna ng Lason. Nahahalo ka ba ng alak ng kamatayan? Kuya Ramon, hindi mo ba ito nahalo dati? Lani, hintayin mo lang ngayong alaga para ilibing. Pumunta kayo! Dalhin ang gamit ni Maestra Jasmine dito. Lagari, alimango, alutihan. Itong lason ng 5 alak. Lason ng 5 alak? Isa itong pangalawa sa pinakamatinding lason. Ang alak ng pintang maestro lamang ang makakapagtatalo dito. Ngunit ang alak ng pintang maestro, maliban sa maestro ng alak, walang nakakaalam ng reseta. Kuya Ramon, ano gagawin? Anong alak ang itataya mo? Natakot na siguro yan. May lakas pa ba magtaya? Ikaw, diretso mo ginamit ang 96% alcohol? Hindi mo man lang diniluti? Show sa look percent! Ang alcohol lang 75%! Grabe! Grabe! Isang patak lang! Natunaw ang kahoy! Uminom ba ng tao to? Handa na ang lason ng 5 alak. Uminom ka? Siya, uminom talaga siya ng ganyan? Maestra Jasmine, ang lason ng 5 alak mo, ano nga ulit ang epekto nito? Uminom ng lason ng 5 alak. 3 oras lang, nalunurin ang tiyan. Kahit buto man, matutunaw din ang alkohol. Ano? Ito ay lason! Ramon, wag! Grabe! Ininom niya! Ramo! Kuya Ramon, ilabas mo! Ilabas mo na! Tawagan ng ambulansya. Ilang segundo pa lang magkakaroon na siya ng reaksyon. Lani, ano ang sinabi ko? Hindi ka talaga makatalo sa akin. Tawagan na. Wag! Wala na siyang pakialam sa buhay niya? Ilang segundo na? Wala pa ring reaksyon. Kung hindi pa siya mag-reaksyon, mamamatay siya! 1 minuto na. 1 minuto na. 3 minuto na. Kuya Ramon, ikaw,
Siya mo. Ate Lani, ayos lang ako. Ikaw, wala kang problema? Dapat pa akong may problema. Ang secret recipe na ito ay pinadala sa akin ng maestro ng alak. Paano niya? Sino ang nagturo sa'yo ng lason ng 5 alak? Hindi mo ito naimbento. Ano? Ikaw? Itinuro sa'yo ang lason ng 5 alak para gawing mas masarap ang lasa. Ikaw lang, barista lang sa mababang klase na bar? Ano ang kaya mong gawin? Kuya Ramon, dagdagan ng alak. Ubusin ng alkohol. Patayin siya. Barista lang sa mababang klase na bar. Ang alak kong ginawa. Anong lakas nito? Kuya Ramon, 20% lang ito. Para saan mo ito idadagdag? Ubusin ng lakas. Ginger ito? Batang ito, baka ito ay alak ng kalusugan. Ang alak na ito, hindi lang si Maestra Jasmine, kaya ko rin uminom nito. Ano? Ano? Naglagay ka ng askal? Gusto mo lang maging masarap? Patay na. Hindi marunong si Ramon. Patay na lahat. Ang alak mong ito parang biro lang? Subukan mo lang para malaman. Maestra Jasmine, hindi mo kailangang inumin to. Hayaan na akong uminom. Here. Alam mo ba ang pangalan ng alak na ito? Wala nang importansya. Alam ko naman, mula ngayon, ang Bar Elegante ay akin na... Ang pangalan ng alak na ito ay alak ng pintang maestro. Alak ng pintang maestro? Isa lang ang may alam ng reseta nito, di ba? Hanggang kailan pa magpapanggap si Ramon? Alak ng pintang maestro? Gusto ko uminom nito. Paano ka patatayo, Lani? Mga kapatid! Palayasin si Boss Lani sa aking bar! Ate Lani? Tado. Umalis na! Hindi kami alis. Dalawa. Natatalo na. Ayaw pa umalis. Suntukin sila! Isa. Ang tiyan ko! Kuya, okay ka lang? Paano nangyari to? Nakita ko mismo, ginamit niya lang mga ligtas na sangkap. Paano ang alak maging ganito kasakit? Kakaiba. Ang lasa ay matamis, ang amoy ay hindi malakas. Paano nangyari? Tingnan! Nilanghap lang ni Reyna ng lason. Napaupo din. Tiyan. Ang tiyan ko. Ramon! Anong nilagay mo? Sa alak? Simple lang na kombinasyon. May 400 plus butas ang ating tiyan. Isa lang to sa pinakamalumanay. Ano? Dapat kang magpasalamat. Tiyan lang ang masakit. Hindi bituka nasira. Sa tiyan lang?
May 400 plus para pahamak si Kuya Ramon. Simo ka talaga? Agad! Dahina mo sa ospital! Agad! Dali na ko sa ospital! Boss Antonio, alis ka na? Nakalimutan mo bang isang bagay? Lani, ganito na ako. Ano pa gusto mo? Ayon sa taya, bukod sa cash na taya, ang Bar Imperial mo, panalo ko na. Ikaw! Pipirmahan ko. Pirmado ko na! Na-transfer ko na! Tulong! Ramon, patawarin mo na siya. Hindi kailangan. Magaling na siya sa 3 oras. Umalis na kayo kasama ang amo nyo. Ate Lani, nananataya! Nananataya! Gising ka na. Gaano katagal akong natulog? Hindi pa 3 oras. Alak sobrang. Nasaan sina Cheryl? Kinuha na nila ang negosyo ni Antonio. Kami lang 2 na lang dito. Ramon, ang galing mo sa paggawa ng alak. Walang problema. Kung ayaw mong sabihin, irespeto ko. Ate Rani, uuwi na ako. Ate Lani, ikaw... Ramon, lasing na ako. Tulungan mo ako magpalamit. Ate Lani. Ramon, lasing na ako. Tulungan mo ako magpawis. Kapatid! Akin yan! Akin lahat yan! Huwag niyo dalhin! Kapatid! Cheryl! Ate Cheryl! Seryoso kang dadalhin? Sumuko ka na? Wag! Usapan natin. Ate Cheryl! Oy! Usapan natin! Boss Victor! Sa wakas, sumagot na kayo! Ano? Natataro ka? Yung 3 maestro ng alak natatalo na ha! Yung 3 tao na hinanap ko ay hindi basta-basta. Sino siya? Barkeeper ni Lani. Ang lakas niya sa pagtimpla, pagkilala, at pag-inom ng alak. Anong pangalan niya? Siya si Lamon. Maestro ng alak. Lumihim ng 5 taon. Sa wakas, nakita. Ate Lani, inayos na ang talaan! Ang kinita natin na yung buwan, hindi bababa sa 6-7 milyon! Ate Lani! Ate Lani! Ano yung tinitingnan mo? Pista nun, hari nun, ala. Yung kay Jasmine Reyes? Ang pista ngayong taon gaganapin dito sa lungsod natin. Ang pinakamahuhusay sa larangan ng alak at mga grupo ay sasali para magtala ng bagong hari. Dito sa lungsod natin. So, pwede na tayong sumali? Tayo? Ang maliit na bar natin, paano makakasali sa pista? Bakit pa titingnan? Walang espesyal sa pista. Palaging pareho lang. Ito ay iba. Sinasabi nila, sa pista ngayong taon, babalik ang maestro. Babalik ang maestro. Ang sabi ko, sa pista ng hari ng alak, babalik ang alak maestro. Babalik ang alak maestro? Ate Lani, bakit ang ibang eksperto ay hari ng alak pero siya ay alak maestro? Dahil ang alak maestro ay mahusay sa paggawa ng alak. Paggawa ng alak? Tama. Ang mga malalaking okasyon, kung walang alak ni alak maestro, ay hindi kumpleto.
Ang alak niya ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa bilyon isang bote. Billion? Kuya Ramon, ang perong pinaghirapan natin kagabi. Ay, halos. Katumbas lang ng ilang patak ng alak ni Alak Maestro. Ate Lani, buhay na ako! Kumusta kahapon? Hayaan na ang kahapon. Ngayon, tawagin sila at lasingin sila. Wala! Totoo ba? Ramon! Ang galing mo pala! Kaya pala imbitado tayo ni Chairman Saldi. Sa pista ng Hari ng Alak! Ano? Wow! Totoo? Salamat kay Ramon. Ramon, pupunta pa tayo. Alak Maestro? Gusto kong makita maliban sa akin. Sino pang may lakas na maging Alak Maestro? Lani, gusto kong makilala ang Alak Maestro. Okay, tara na sa pista ng Hari ng Alak. Ate Lani, ang mga boss ng lahat ng distillery ay narito! Mag-ingat kayo, huwag nating ikahiya ang bar. Sa mga taon na wala ako, ang kalidad ng buong industriya ng alak ay lalong lumala. Ito ay paglulunsad ng Sarmiento Distillery na reserva alak. Uy, Ramon! Subukan mo! Huwag na. Basura lang to. Dala ko ang alak ko. Ang pangit ng alak dito. Huwag kang magbiro. Ang alak na to ay milyon-milyon ang halaga. Ikumpara mo sa alak mo? Ang ganda ng pista ng maestro ng alak. Oo nga, first time ko dito. Ikaw si Lani Mendoza, ang may-ari ng Bar Elegante. Kilala mo ako? Kilala mo ako? Ang bartender na kasama mo. Alam mo ba kung sino siya? Bartender, siya sa bar namin. Siya si Ramon. Alam ko lang ay si Ramon. Siya. Ang kanyang bartending at pag-inom ay mahusay. Ang iba, hindi ko na alam. Hindi mo alam ang kanyang tunay na pagkatao? Tunay na pagkatao? Ang ibig mong sabihin? Siya ay... Ate Lani, ang bango ng alak ka to. Subukan mo. Sino ka ba? Ang tapang mong upuan ng silya ko. Marami nagsasabi na ngayong pista, ang nawalang maestro ng alak ay baka magpakita. Marami nagsasabi may estudyante siya. Ang pangalan daw ay Aina. Nandito sa venue natin. Ina? Kailan ako nagturo ng estudyante? Sino ka ba? May karapatan ka ba humupo? Pasensya na. First time ko dito. Di ko alam ang rules. First time lang. Alam mo, pwede umupo kahit saan dito. Pero ang upuan ko, walang makakaupo. Upo lang naman. Ano ba ang problema? Punasan ang upuan ko, parusa sa hindi pag-alam ng rules. Kayo, lumukad at punasan. Sino? Apa? Umalis na lang tayo. Tikil. First time pa lang, nilabanan niyo ako. Sino ba kayo? Siya ang may-ari ng Bar Elegante, si Lani. Ako? Manager ng Bar Elegante, si Leo. Bar? Isang maliit na bar owner ay may karapatan na labanan ako? Mga taga-bar ay may mukha pa? Hoy, ikaw! Imbitado kami dito. Ang aming imbitasyon. Imbitado? Sa tingin ko, ginamit ang katawan para makapasok. Guardia! Palayasin ang dalawang ito na nadnakaw ng imbitasyon. Sino ang may lakas? Bakit mo kami papalayasin? Dahil ako ang tunay na estudyante ng maestro ng alak. Na? Dahil ako'y tanging alagad ng maestro ng alak. Ako si Ina Chua.
Ang nawalang 5 taong maestro ng alak ay bumalik. May dinalang estudyante pa. Akala ko may bagong maestro. Palayasin ang peking ito. Ang pagkatao ng maestro ay misteryo. Sa loob ng maraming taon, kakaunti lang ang nakakita sa kanya. Sinabi mong siya ang iyong guro. Sino ang magpapatunay? May nagpanggap din dati. Nang ipakita ang galing, nahuli agad. Narinig mo ba? Ipakita ang galing! Sige, maglaro tayo. Kung kayo ay matalo, Aminin ninyo na nakakuha kayo ng imbitasyon dahil sa pakikipagtalik. Ikaw! Bakit? Kanina pa kayo maingay. Ngayon, takot na? Maglaro! May paligsahan na naman. Parang napuntahan ko ang tamang oras. May paligsahan na naman ngayon. Chairman Zaldi, narito na po kayo. Chairman Zaldi. Atilani, siya ang naging bida sa amin. Pangulo ng Samahan ng Alak. Pinakamataas sa industriya ng alak ng tag-init. Isang utos lang niya, maring ipahinto ang malaking kumpanya. Ganon ba? Ang daming tao ngayon. Anong nangyari? Chairman Zaldi, may ilang walang alam mula sa mababang bar. Hindi sila naniniwala na estudyante ako ng maestro. Naghamon si Ina, pero hindi nila tanggapin. Ina, Chua, Chairman. Estudyante ka ng maestro ng alak? Nakilala niyo po ang aking guro? Maestro ng alak? Opo. Nakilala ko po. Nakilala niya ako? Bakit wala akong maalala? Ngunit, sa panaginip lang. Chairman! May mga walang alam dito. Hindi naniniwala na estudyante ako ng maestro. Gusto kong makipaglaban sa kanila. Walang alam? Tama. Mula sa mababang bar, basura lang. Gusto kong ipakita sa kanila. Bar? Napala! Sinasabi ko sa inyo, ang laban ngayon ay talagang maganda. Siya ay ang natalo si Francis Lim, Rolando de la Vega, at si Jasmine Reyes. Grabe! Natalo si Rolando? Siyang pangatlo sa buong bansa! Jasmine Reyes? Yung halos makita na ang maestro ng alak, prodigy ng alak, natalo din niya? Chairman, hindi po ako. Kayo, isa ay isang prodigy. Isa ay estudyante ng maestro. Sabi ko lang, dapat kayong maglaban sa pinakamahirap na teknikal. Alamin ang alak. Okay, alamin ang alak. Chairman! Okay, handa na ang laban? Ang pagkilala sa bula ng alak ay pinakamahirap sa pista ng hari ng alak. Kahit ang mga hari ng alak sa bawat probinsya ay maaaring hindi kayang gawin ito. Upang makilala ang uri ng alak sa pamamagitan ng bula, kailangan mong maging isang matandang dalubhasa na may maraming taon na karanasan sa alak o isang natural na henyo. Ang pagkilala sa bula ng alak ay pangunahing kasanayan. Ano ang mapapatunayan nito? Bula? Ang bula ng alak ay pula na nabubuo kapag inyugyog ang puting alak. May ilang dalugbasa na nakakakilala ng antas ng alkohol, uri ng amoy, at sangkap ng alak sa pamamagitan ng bula. Nag-aral ako tungkol dito dati, ngunit natutunan ko lamang ang kaunting ba. Simula na ang paligsahan. Ako muna. Ang bula ng alak ay matatag. Ito ay bula ng alak ng sorghum. Kislap at mabango, ito ay alak ng Maestro Sarsa. Mabuti! Alak ng maestro Sarsa nga! Husay kang makilala ang alak. Tama, estudyante ka ng maestro ng alak. Maraming maliliit na bula at may malagit na bigas at maisasangkap. Mabilis matunaw ang bula. Ito ba ay primavera ng timog? Wow! Galing! Tama lahat! Malalaki ang bula at kitang-kita. Tignan mo ang bilis ng paglitaw nito. Ito ba ay matandang malinis ng lungsod ng tubig? Tama din! Ang pangatlo! Itong malawak na ilog reserva. Hindi, herbal reserva. Hindi, malawak na ilog reserva. Okay. Ito ay ang gula ng Luzon Matandang Reserva at may espesyal na uri na may halong osmanthus. Tama din ang panglima! Ito ang Sarmiento Brew, 47 degrees, amoy ng malinis. Tapos na ang 3 minuto. Nakilala ni Ina ang 6 na uri ng ala sa pamamagitan ng pagtingin sa mga bula nito. Magaling si Ina. Ngayon, ikaw naman?
Ako, paano? Paano? Susuway ka sa pangulo ng samahan ng alak. Ito, Herbal Reserva. Hindi. 3 bulaklak. Parang hindi naman siya ganon kagaling. Kung hindi kaya, ipatawag ang lahat ng magaling sa bar ninyo. Pwede rin tumawag para humingi ng tulong. Ito, Alakfen. Hindi! Maging tama ang hula! Hindi pwede maghula sa pagkilala ng ala. Kung maghula ka uli, lalabag ka sa patakaran. Oh no, hindi makilala ni Ate Lani. Ramon? Ate Lani, ihalo ang alak. Ganito kalayo? Malakit, sorghum, patong, 42% Phoenix Reserva. Sorghum, malaki, pato, 42% Phoenix Reserva. Tama ang sagot. Sunod na, ihalo. Matinding alak ito, matinding alak, 72%. Matinding alak, 32%. Wow! Mabilis naman. Sa wakas, naging kapanipaniwala. Tama ang sagot. Puro bigas, 52%, apat na espesyal. Puro bigas, 4 na espesyal, 52%. Kapanipaniwala na. Lumalakas na siya. Ang ika-6, pagdating ng maestro ng alak. Pagdating ng maestro ng alak. Matapos 5 taon, lumitaw ang alak maestro! Nakita ko mismo, si Alak Maestro! Maestro, narito na po kayo. Kayo, si Alak Maestro! Chairman Jody, ako si Alak Maestro na nawala 5 taon. Ginong tagapaglika, bakit kayo biglang nawala? Anong ginawa niyo nito mga taon? Sa loob ng 5 taon, maingat na pinalaki ko ang aking tagapagpatuloy upang maging susunod na Alak Maestro si Ina, ang aking estudyante. Maestro ng alak, buti na lang dumating kayo sa tamang oras. Kung hindi, baka inapin ang mga estudyante ko. Sino ang nang-api sa mga estudyante ko? Sino mo ngayon? Maestro ng alak, nanalo kami sa oras. Ayon sa taya, Maestro ng alak, kayo pa ay karapat-dapat. Hindi kayo karapat-dapat dito! Lumayas kayo! Ginong tagapaglika, talagang hindi ko alintana ang... Bilang maestro ng alak, utos ko na sila ay lumayas! Nanalo kami! Bakit hindi ninyo tanggapin? Dahil estudyante ako ni Alak Maestro, sapat ba? Sandali lang. Hindi siya si Alak Maestro! Hindi ka estudyante ng maestro ng alak. At hindi ka rin ang maestro ng alak. Hindi ko akalain mayroon pang magduda sa pagkatao ko bilang maestro ng alak. Sino ka ba? Chairman, si Antonio Uy po siya. Ang imbitado nyo. Magkakasama pala kayo. Kaya naman. Antonio, sinasabi mong hindi siya ang maestro ng alak. Anong ebidensya mo? 5 taon na nalipas, nakita ko ang maestro ng alak. Antonio, nakita mo ang maestro ng alak? Nawala ang maestro ng alak sa loob ng 5 taon. Walang nakakita sa kanya, kaya may posibilidad na peke siya. Maaari mo bang patunayan ang iyong sarili? May maliliit at maayos na bula ang espesyal aroma 4 na espesyal na gawa sa bigas. Tama. Ang bula na ito, Luzon Royal Reserva. Siya nga ang maestro ng alak! Branch River ito, at ito, gilid ng puting ulap. At ito, kapalanan ng panahon. Walang mali. Lahat tama. Chairman Zaldi, sapat na ba? Ano pa sasabihin nyo? Siya nga ang maestro ng alak. Walang duda. Ang pinakamalakas ng maestro ng alak ay ang paggawa ng alak. Kung maestro siya, ipakita ang ginawang alak para matikman ng lahat. Sino ka ba para matikman ang alak ng aking guro? Ang maestro ng alak. Kung magluluto ng alak siya, kaya siguro makakatikim ako ng gawa ng maestro ng alak. Tama nga. Kung magpapakita ang maestro ng alak ng sariling gawang alak, may ipapakita ang kanyang tunay na kakayahan. Pwede, pero kung mapatunayan kung ako ang maestro ng alak, pipilitin ko ang kanyang mga binti para matandaan niya. Huwag na nating pagpatuloy. Bakit hindi? At kung hindi ka ang maestro ng alak, ano ang mangyayari? Kung hindi ka maestro ng alak, ano ang mangyayari? Ikaw lang, may karapatan ka bang pagdudahan ang aking pagiging maestro ng alak? Nung 7 taong gulang ako, nakipag-ugnayan na ako sa alak. Nung 12, naging hari ng alak na ako. Nung 15, naging numero 1 ako sa mundo sa larangan ng alak. Patayin ka man ay
Ganun ba? Kung ganun, mas maganda siguro kayo sorry kay maestro ng alak. Tapusin na natin ito. Hindi kailangan, Chairman Saldi. Gusto niyo ba makita ang ginawa ng maestro ng alak? Dali na! Ang alak na ito, gawa mismo ng maestro ng alak. Milyon-milyon ang halaga! Milyon? Pangarap lang. Ang alak ng maestro ng alak ay hindi bababa sa 9 na digit. Ito, ang alak na inumpisahan kong gawin 5 taon na ang nakalipas. Ang alak ng Pintang Maestro. Kumuha ng baso at lagyan ng alak. Sino ang magsasabi? Ako ang hari ng alak ng Hilagang Kanluran. Ako na! Ako ang pinuno ng pamilya, uy! Ako na rin! Ako na! Ako na! Ang sarap ng alak na ito! Ang banggo ng alak na ito! Ang alak na ito ay may makapal na amoy, malambot ang lasa at tumatagal ang amoy. Napakagandang alak! Nagnegosyo ako sa industriya ng alak ng mahigit 30 taon pero hindi ako makahanap ng kahit isang depekto. Ito talaga ang antas ng maestro ng al. Walang depekto! Ito talaga ang galing ng maestro ng alak! Ang nagsasabing hindi siya maestro ng alak, magagalit ako sa kanya. Hindi ako uminom ng ganitong sarap na alak sa buong buhay ko. Totoo bang siya ang maestro ng alak? Hindi si maestro ang maestro ng alak? Si Ramon na basura? Walang problema ang alak na ito. Subukan ninyo. Ang maestro ng alak lang ang makagawa ng ganitong alak. Grabe! Ang sarap ng alak na ito! Maraming magandang alak ang nainom ko. Ngunit parang ihinang pusa lang ang iba kumpara dito. Ang depektibong gawa ko ay kinolekta at muling ginahalo. Ang teknolohiya ng paghahalo ay galing kay Victor. Alisin ang mga binti niya at gupitin ang dila niya! Ikaw pala ay ganito, kasahol na estudyante ng maestro. Tigil! Ramon de la Cruz, dahil ikaw ay nangako ng pusta, dapat mong tanggapin. Bigyan kita ng huling pagkakataon. Bago masiraan ka ng binti, magsalita ka ng ilang salita. Ramon de la Cruz, sabi mo! Totoong kaya bang kumatawan ito sa alak maestro? Kung hindi ito kayang kumatawan sa alak maestro, mayroon tang mas mataas na antas ng alak? Sayang! Mayroon akong isang boteng malinis na paggawa ng alak maestro. Ito ay tunay na gawa ng maestro ng alak. Ano? Ramon, may alak ng maestro ka? Ramon, sa merkado, ang alak ng maestro, kahit kalahating baso, ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa 8 digit. 5 taon nang nakalipas. Ibinigay sa akin ng maestro ang alak na ito. Nakita ko siya. Hindi ikaw siya. Nakita niyang maestro? Kaya pala sinabi niya na hindi ikaw ang tunay na maestro ng alak. Baka peke, itong maestro ng alak! Oo, ganun ang ibig sabihin. Ang alak ko, karapat dapat ka ba magkaroon nito? Ang alak ng maestro ay may ganyang pangyet na pakete? Oo nga, pwede ba itong inumin? Baka magkasakit ka. Wala nang laban. Sino ang makakaharap ng maestro ng alak? Totoo ba ang alak ng maestro? Subukan natin. Maglagay ng alak. Gusto niyo bang subukan? Hindi ko uminom ng ganyan. Karapat dapat bang ikumpara ito sa mga kahanga? Hanggang inuming ginawa na tagapaglika ng alak. Sino man ang umiinom nito? Walang isip. Halatang, may sobrang heavy metal ito. Tangi mga walang ingat at tanga lang ang uminom ng alak nyo. Nag-aagawan silang uminom ng alak ng maestro. Ngunit kapag nasa harapan na ito, ayaw nilang uminom. Mga tauhan, putulin na kanya muna paa! Bakit ang amoy ng alak na ito ay napaka-espesyal? Bakit ang espesyal ng amoy ng alak na ito? Dumating si Pangulo Victor! Boss Victor, ang mastermind sa loob ng 5 taon. Lumantad din. Tama, dati siyang alagad ng maestro ng alak. Siguro dong alam niya kung sino ang tunay na maestro ng alak. Nakakita ako kay Chairman Zaldi. Boss, Victor, bihira kang dito. Bakit nandito ka mismo ngayong taon? Narinig ko na mapapakita ang maestro ng alak sa pista ng maestro ng alak ngayong taon. Kaya naparito ako mismo.
Sa wakas, nandito ka. Ang maestro ng alak ay nandito? 5 taon na, hindi mo na ako kilala? Maestro! Kayong-kayo po! Siya nga ang maestro ng alak! Walang mga tao sa bar na itong palaging nagluluto ng gulo. Wala na, talagang nagkamali si Ramon dahil sinasabi ni Victor na siya ang maestro ng alak. Anong hinihintay nyo? Pukpukin na kanyang mga binti! Ubusin nila mga ito. Patayin niyo sila! Suntukin niya sila! Itigil nyo! Itigil nyo! Chairman Zaldi, walang takot kaya sa heavy metal poisoning? Ramon de la Cruz, mas mahusay itong alak mo kaysa sa ginawa ng tagapaglika ng alak. Chairman Zaldi, baka nag-ilusyon ka dahil sa alak. Paano posible na magkaroon ng amoy ng matabang alak, amoy ng maasim, amoy ng phoenix, at amoy ng sarsa sa isang baso ng alak? Ilang dekada na akong nasa industriya ng alak, ngunit hindi ko na matukoy ang lasa nito. Panggulo, sinasabi mo bang mas masarap ang alak ni Ramon kaysa sa ginawa ng maestro ng alak? Ang alak na nakainom ko dati, parang ihi ng kabayo lamang. Chairman Zaldi, kanina lang niya ininom ang alak ng pintang maestro na ginawa ng maestro ng alak. Kung ikukumpara sa inuming ito, ihi ng kabayo lang din ang alak ng pintang maestro. Ang galing ng alak na ito, nasa pinakamataas na antas na. Sa lahat, ito ang tunay na alak. Tama ang sinabi ni Chairman Zaldi! Ang pamilya Uy ay napapatuloy sa paggawa ng alak ng ilang siglo. Ngunit, hindi ko pa naranasan uminom ng ganitong galing na alak. Ang alak ng maestro kanina, talagang ihi ng kabayo. Ano? 5 taon na ang nakalipas. Nakita ko ang maestro ng alak. Binigyan niya ako ng sariling gawa niyang alak na ito. Tama ka, ang tunay na maestro ng alak lang ang makakagawa ng ganyang alak. Ang tinutukoy ko ay ang tunay na maestro ng alak. Talagang galing kay maestro ng alak itong alak na ito. Tama, ang alak kanina ay maaaring malapit kay maestro ng alak. Ngunit ang ganitong uri ng alak, siya lang ang makakagawa sa buong mundo. Ramon, paano mo nakuha ang alak ng tagapaglika? 5 taon na ang nakaraan. Hindi sinasadya akong iligtas si tagapaglika ng alak. Binigyan niya ako ng alak nito. Dahil dito, nakita ko siya. Hindi siya kamukha mo at walang tinuruan. Hindi akalain na sa 5 taon niyang pagkakalihim, mas naging magaling pa siya sa paggawa ng alak. Beck, ikaw ba talaga ay maestro ng alak o hindi? Tatawagin ba ng tunay na maestro ng alak ang kanyang alagad na Boss Victor? Alam mo ba ang kahihinatnan ng pagpapanggap na maestro ng alak sa Tag-Init Alak Arena? Puputurin ang ugat ng kamay at paa! Ano? Ina, ikaw din! Chairman, patawarin mo ako! Siya ang nagutos sa akin! Matagal nang inahinalaan kita. Bilang estudyante ng maestro ng alak, paano ka maaaring maging kayabang? Nagsisisi na ako. Hindi na po ulitin sa susunod. Nagpapanggap kang estudyante ng maestro ng alak, kapareho ka ng kasalanan ng peke na maestro ng alak. Arestuhin ninyo sila! Estudyante ng maestro ng alak? Nakakatuwa ba? Dalhin sila. Kung may magpapanggap ulit na maestro ng alak at lalabag sa kanyang karangalan, hindi lang puputurin ko ang ugat ng kamay at paa, buburutin ko pa ang mata niya. Bagaman nawala si maestro ng alak ng 5 taon, siya pa rin ay isang legend sa bayan ng Tag-Init. Sinumang magdadala ng problema sa kanya, hindi ako titigil hanggat hindi siya patay. Boss Victor, nakakasalubo mo si maestro ng alak. Bakit hindi mo nakilala ang iyong guro? Ako. Linawin mo! Tanggalin ang mata ko. Maestro ng alak, Chairman Zaldi, huwag ninyong sisihin ang aking pagiging malupit. Silang lahat handa. Sabay-sabay nating sugurin sila. Patayin silang lahat. Patayin silang lahat. Sunog sa pista ng hari ng alak. Nasunog lahat ng hari ng alak. Ako lang ang nakaligtas. Ang lahat ay magiging maayos. Huwag mag-alala, boss. Sa loob ng 10 minuto, nandito na kami. Victor Sarmiento, ikaw ay estudyante ng maestro ng alak. Sa bagay na ito, sana ibigyan mo kami ng makatwirang paliwanag. Sa totoo lang.
May problema! Mahigit saan din madamit na kasira ulo dito! Mga tauhan ni Victor, may hawak silang kutsilyo! Makihimaksi ka. Gusto niyang tapusin na tayo. Gusto niyang magpakamatay tayo. Ang mga ito ay mga pundasyon ng Tag-Init Alak Arena. Ngayon, nawala ang maestro. Kung sila ay mapahamak pa ni Victor, ang Tag-Init Alak Arena ay tuluyang matatapos. Narinig ko, ang Sakura Alak Arena ay umaasa na sa darating na silangang Asya Alak. Paligsahan tayo ay tuluyang talunin. Kung ngayon ang mga tao dito ay mahuli lahat, ang Tag-Init Bayan ay tuluyang walang pag-asa. Magagawa pa ni Victor ang ganitong walang pinipiling gawain. Boss Victor, sagutin mo ako. Boss, 3 minuto na lang. Chairman ng lalaking yun, kamukha ng maestro. 4 na taon hindi nakita, natural lang ang nagkamali. Kamukha? Opo. Simula pa lang, halos din akong nagkamali. Tulungan mo ako. Laro tayo. Boss Victor, ganito ba talaga? Ganito nga po. Sa ganitong sinabi ni Ramon, ay nagkamali ako. Opo. Para nung pagbabalik ng maestro ay panaginip lang. Ramon, ang galing mo. Boss, hindi na natin siya tatapusin. Wala nang pamanib. Maghintay tayo para sa malaking isda. Boss, ang bagay na sinabi niyo, nahanap namin sa Bar Elegante. Nahanap na po. Maestro ng alak, may panahon pa tayo. Congratulations, Kuya Ramon! Ang unang hari ng alak ng lungsod! Parang panaginip lang ang nangyari kahapon. Oh, Ramon, si Victor Sarmiento, ano ba talaga ang kanyang pinanggalingan? Para siyang may masamang balak? Gusto niyong pumatay ng alak maestro. Gusto din niya akong pumatay. Hindi ba siya estudyante ng alak maestro? Ang dahilan ba ito kung bakit nawala ang alak maestro? Matapos niya tayo ang Sarmiento Group, ang alak maestro ay nasa harap niya. Kaya si Victor gustong hulihin ang alak maestro. Huli eh. Hindi ba sabi mo gusto niyang pumatay ng alak maestro? Ganun talaga. Ngunit ang alak maestro lumika ng alak na magbabago ng mundo. Si Victor ay ayaw na siyang patayin. Baguhin ang mundo? Yung balita ba na ang alak ng maestro makapagpabuhay ng patay? Toto ang balita? Yung paghabol ni Victor sa'yo, dahil ba nandito ang alak? Nasa akin. Ang alak ng buhay, nasa bar natin? Pwede ba kaming tingnan? Halika. Sandali lang, tatawagin ko si Ate Lani. Maghintay lang kayo. Siya nga! Si Ramon sa pista. Ang tunay na alak, maestro. Siya nga. Si Ramon sa pista ang tunay na alak, maestro. Hindi akalain ang alak maestro ay nagtago sa maliit na bar sa loob ng 5 taon. Alam mo na ang tunay na katauhan ni Ramon. Kaya mo ako pinapayagan na magpadala ng imbitasyon. Nag-aalinlangan lang ako. Sa pista ko lang napatunayan ang aking hinala. Sino kayo talaga? Bakit yung protektahan ng alak maestro? 5 taon ang nakalipas, ang alak maestro ay gumawa ng isang alak. Ang epekto nito ay hindi kapanipaniwala. Ang tinutukoy mo yung balitang buhay na muli? Malinaw na chismis lang yan. Kung dati, hindi ko rin maniniwala, ngunit ilang buwan lang ang nakalipas, nakita ko mismo ang isang muling nabuhay. Ano? Ang dahilan kung bakit hindi pinapatay ni Victor si Ramon ay dahil gusto niya ang alak. Agad natin protektahan ang alak maestro. Huli na. Nasaan na? Hindi ko ginagalaw. Bakit nawala? Hello? Leo, may problema. Nawawala si Ate Lani. Ano? Ano ang nangyari? Okay, naiintindihan ko.
Nawawala si Ate Lani. Sabi nila, ikaw daw ang tumawag sa kanya. Hanggang ngayon, hindi pa bumalik. Maestro ng alak. Matagal na hindi nakita. Maestro, matagal na tayong hindi nakita. 5 taon kang nagtago at ang alak na nagpapanumbalik ng buhay ay nasa akin na rin. Maestro ng alak. Maestro ng alak? Si Ramon ang maestro ng alak? Bakit ninyo kinuha si Ate Lani? Maestro, hindi sapat ang alak. Kailangan ko ang reseta. Ramon, huwag mo akong intindihin! Boss Victor! Maestro ng alak, alam ko nang gusto mo ang babaeng may arinang bar. Maestro ng alak, isipin mo, alin ang mas mahalaga, ang reseta o ang minamahal mo? Paano ko ibibigay ang reseta? Para sa reseta, na yung tanghali, Putang ina mo! Alam mo ba, ng bote ng alak na yun ay maaaring mapabuhay ng patay at nagkakalaga na mahigit sa 100 bilyon! 100 bilyon! Ramon, huling pagkakataon na to. Bigyan mo lang ako ng isa pang bote. Protektado si Lani. Akala mo meron akong pakalawa niyan? Ikaw! Magluto ka ulit ng isa. Walang sangkap. Kailangan ng 10 taon para gawin yan. Ito ang Silangang Asya Alak Paligsahan. Malapit nang mag-final ang Tag-Init at Britanya. Ang espesyal na teknolohiya sa paligsahang ito ay pinapabilis ang paggawa ng alak ng hanggang 11 minuto. Tama, Ramon. Huling pagkakataon na to. Pagkalipas ng 3 araw, final ng Silangang Asya Alak Paligsahan. Bigyan kita ng isa pang slot. Ngunit kailangan mong ibigay ang alak sa lugar ng paggawa ng alak. Kung hindi, patayin ko ang iyong dalaga. Okay. Maligayang pagdating sa Silangang Asya Alak Paligsahan. Ang finals ay laban ng bayan ng Tag-Init at Britanya. Ang talo ay ibibigay ang lahat ng alak negosyo sa kalaban. Kung matalo tayo, mapapalitan ng Britanya ang lahat ng alak ng Tag-Init sa hinaharap. At lahat ng recipe ay ipapamigay sa kanila. Hindi tayo pwede matalo sa laban na ito. Ang kasalukuyang final ng paligsahan ay kinabibilangan ng mga panggulo ng Samahan ng Alak ng Tag-Init at Bayan ng Sakura at si Panggulo Victor ng Sarmiento Group na naglilingkod bilang mga hurado. Ang kasalukuyang paligsahan ay gumagamit ng pinakabagong teknolohiya sa paggawa ng alak. Ang hurna na ito ay makakaimita ng pinakamainam na kapaligiran para sa pagbuburo. Sa pamamagitan ng espesyal na magnetic field, ang proseso ng pagbuburo na dating tumatagal ng buwan o taon ay magagawa na lamang sa 10 minuto. 10 minuto? 10 minuto lang malalaman ng resulta ng laban na ito. Hindi tayo pwede matalo. Magtiwala lang. Nandyan si Ramon. Walang problema. Sila ang dalawang kalahok sa finals. Ang una ay ang genius sa alak mula sa Britanya, kinikilala bilang pinakamalapit kay alak maestro, si Kenjiro Yamamoto. Matapos mawala si alak maestro, lalong humina ang teknolohiya ng paggawa ng alak sa bayan ng Tag-Init. Ang titulo ng alak maestro, akin na ngayon! Siya ang nakatalo sa daang hari ng alak sa loob ng kalahating taon at pinalubog ang bayan ng Tag-Init. Narinig ko na ang kalahok ng bayan ng Tag-Init ay isang taong may koneksyon na inibit lang ng organizer sa finals. Ang isa pang manlalaro ay si Ginoong de la Cruz, isang bagong maestro ng alak na biglang dumating at pinagkakatiwalaan ng Sarmiento Group. Sino ba siya? Kung totoo ang impormasyon, siya si maestro ng alak na nawala ng 5 taon. Sa pagharap mismo ni Gino ang tagapaglikha, walang problema ang industriya ng alak sa bayan ng Tag-Init. Ngunit si Victor ay may masamang intensyon. Bakit niya inirekomenda si Gino ang tagapaglikha? Chairman Zaldi, natakot ka rin pala. Tako. Sa pagkakataong ito, si Kenjiro kumakatawan sa bayan ng Sakura. Samantalang walang isa sa buong bayan ng Tag-Init na makakaharap sa kanya. Sa huli, isang pangatlong uri lang ang ipinadala. Hindi ba't ito ay dahil sa takot? Sa loob ng 5 taon,
Ang hari ng alak ng Britanya ay may malaking ambisyon na patahimikin ang malaking taginip. Parang nagkaroon kayo ng ilusyon na maaari ninyong palitan ang maestro ng alak. Sa pagkakataong ito, gigisingin namin kayo. Isang barista ng tertiary na bar. Gusto bang magpabangon sa bayan ng Sakura? Binili ko na ang broadcast rights ng mga trending para ipalabas ang wakas ng laban na ito. Ngayon, ang pinakamapanglaw na araw ng industriya ng alak ng bayan ng Tag-init. Nakalusot na basura! Bumaba ka! Isang bartender ng bar na basura humaharap pa sa pinakamataas na kompetisyon ng Silangang Asya para sa bayan ng Tag-init. Bumaba ka! Bumaba ka! Tunay nga, matapos umalis ang maestro ng alak, natira sa bayan ng Tag-init ang mga basura. Huwag kang mag-alala, mabilis kang matatalo. Walang makakahabol sa alak ko sa bayan ng Tag-init. Matapos kumpirmahin ng dalawang maestro ng alak na walang mali sa mga sangkap at kagamitan sa paggawa ng alak, maaaring simulan ang paligsahan sa paggawa ng alak. Una, pagpili ng sangkap. Panurin nyo. Ang pagkuha ng sangkap ay tumpak. Ang error sa timbang ay hindi umaabot sa 1 gramo. Ang bilis na kanyang pagpili ng sangkap, maraming beses na mas mabilis pa sa hari ng alak natin. Wow! Ang galing niya! Ang pagpili ng sangkap at paraan niya, hindi ba si Kenjiro gumagawa ng Sakura Enchanted Brew dito mismo? Panggulo ng Sarmiento, magaling kang manghusga! Ang dinala ni Kenjiro ay ang numero 1 sa bayan ng Sakura, ang Sakura Enchanted Brew! Ang proseso ng Sakura Enchanted Brew ay komplikado. Ayon sa alamat, 12 hari ng alak ang mahirapang makagawa ng isang kwalipikadong Sakura Enchanted Brew sa 30 buwan at napakababa ng tagumpay nito. Si Kenjiro ba ang mag-iisa magluluto ng ganitong komplikadong alak? Tingnan nyo, si Ramon na ang kumipili ng sangkap. Tingnan nyo, ang pagpili ng sangkap ni Ramon. Ano ang ginagawa niya? Hindi ba siya marunong magluto ng alak? Parang walang alam siya. Marunong ba talaga siya? Ang mga eksperto ng Tag-init, ganyan lang. Anong alak ito? Top 10 ng pista. Hindi, top 100 na alak. Walang gumamit ng ganitong sangkap. Ano ang ginagawa niya? Tama ang sangkap. Nakita ko dati. Gusto niyang gawin ang alak ng walang hanggan. Si Kenjiro ng Sakura sa loob ng 1 minuto natapos ang pagpili ng sangkap at nayon ay nagsisimula gawin ang starter. Isa ito sa mga mahahalagang proseso. May berdeng apoy ang kanyang mga kamay. Ang apoy na ito ang nawala sa 5 taon. Ang Sakura sining ng bughaw na apoy. Tama! Ang dating pambihirang sining. Kung hindi dahil sa maestro ng alak na lumitaw noong 5 taon. Sining ng bughaw na apoy. Ay nasira na ang inyong alak arena. Oh no, sining ng bughaw na apoy. Ang starter na ito ay walang kapantay. Kung hindi si Ramon ng maestro, tatalo tayo. 5 taon nang nawala ang maestro, walang makakaharap kay Kenjiro. Paano ninyo babaliktarin ito? Si Kenjiro ng Sakura sa loob ng 1 minuto ay natapos ang proseso. Si Ramon nasa pagpili pa rin ng sangkap. Ano? Paano niya nagawa yan? Nakita niyo ba? Ang kanyang kilos? Hindi ko pa nakikita ang ganitong proseso. Ang ganitong paraan ay hindi pa nagpakita. Pagpapanggap lang. Isang pangatlong klase na alakero. Paano niya magagawa ang hindi ko maintindihan na paraan ng paggawa? Siguradong nag-cheat kayo. Suzuki, hindi mo maintindihan. Sinasabing cheat. Ang salitang hindi dapat ganyan. Ngayon, ipapatalo ko kayo sa pandaigdigang paligsahan. Kahit mag-cheat kayo, hindi niyo siya matatalo. Walang 5 minuto, natapos na ang pagpili at paggawa ng starter. Tag-init tao, hindi nyo nakita ang bilis na ito, di ba? Kayong... Kailan mo ginawa yan? Paano mo napanabayan ang bilis ko? 5 minuto? Mabilis ba? Hindi ka pani-paniwala. Ang 2 kalahok sa loob ng ilang segundo ay sabay na natapos ang proseso ng paggawa ng starter. Sa susunod, gamitin na natin ang high-tech fermenter para magsimula ng fermentation. 10 taon ako nag-ensayo para marating ito. Maliban sa maestro, walang mas mabilis sa akin. Siguradong nag-cheat siya. Akala mo hindi ko alam? Nag-cheat ka sa paggawa ng starter.
Wala lang yan. Ako ang mananalo! Tapos na. Tingnan ng mga hurado. Sa laban na ito, walang pag-aalinlangan na. Hay. Nararamdaman niyo ba ang amoy? Amoy alak! Ang banggo! Ba't kaya... Ang bango! Sa buong buhay ko, hindi ko naranasang amuyin ang ganitong amoy ng alak. Kumusta, mga maestro ng alak? Ang amoy ng alak. Bigyan natin ng komento. Kailangan bawat hakbang, walang pagkakamali para maamoy ang ganitong talisay na amoy ng alak. Maestro ng Sakura, ang galing niya nasa pinakamataas na antas. Gamit ang mixed fermentation, isa itong karaniwang amoy ng Sakura. Ang sangkap at proseso, walang pagkakamali. Ang maestro ng tag-init, makagawa ba ng ganitong amoy ng alak? Kakaiba? Bakit walang amoy ng alak ang kanyang hurno? Oo nga, kahit hindi kasing bango ng Sakura, dapat ay may kaunting amoy na... Oh no! Kuya Ramon's brewing might fail! Matapos 5 taon, bumaba na ang kanyang galing? Hindi! Tingnan niyo! Alam ng lahat sa panahon ng fermentation, pag na-interrupt, agad na mabubigo ang paggawa. Hindi niya alam ang basic. Ano ba talaga ang prosesong ginamit niya? Ano ba talaga kanyang ginagawa? Ang banggo ng alak. Para si Kenjiro natapos ng proseso, nagsisimula ng distill. Sa amoy ng alak, ang pagkumpleto ng paggawa ay napakataas. Distilled done! Sakura Enchanted Brew is done! Matapos ang matinding laban, sa loob ng 10 minuto, natapos ni Kenjiro ang buong proseso ng paggawa ng alak. Si Ramon de la Cruz, hanggang ngayon, hindi pa rin alam kung matatapos niya ang alak. Tapos na. Panalo na ang bayan ng tag-init. Bagaman 3 oras ang laban, limitado lamang pasensya ko. Maghihintay pa ba tayo? O tasting muna ang alak ni Kenjiro? Malalaman nyo na ang agwat nyo sa hari ng alak ng Sakura. Ang Sakura Enchanted Brew, matamis at malinamnam, walang kapintasan. Parang ito ay alak na nasa panaginip lang. Kenjiro Ito, ang pinakamagaling mong ginawang alak. Ang galing ni Kenjiro ay talagang mas mataas sa hari ng alak ng tag-init. Hindi ko akalain mas magaling siya sa akin. Dapat din siyang mamatay. Para sa akin, pwede nang i-announce ang resulta. Tapos na. Kitang-kita sa mukha ng hurado. Sa laban na ito, walang duda na natalo na tayo. Kuya Leo, ano yan? Tingnan mo si Ramon. Ano? Anong sining ito? Ang alamat na hangin ng maestro. Ang sabi, kailangan ng maestro ng alak. Paano mo natutunan to? Set taon na ang nakalipas. Ang sining ng bughaw na apoy ay kinatakutan sa tag-init alak arena. Maestro ng alak, gamit ang kanyang lika hangin ng maestro, napanalo ang sining ng bughaw na apoy. Ang sining ng bughaw na apoy ay bumalik. Hindi ko akalain na babalik din ang hangin ng maestro. Itong ang tadhana. Naalala ko na. Kilala niya ang maestro ng alak. Siya ba estudyante ng maestro ng alak? Ikaw ba estudyante ng maestro ng alak? Sila, sa pagkakataong ito, ako lang ang magsasabi. Ang alak ng walang hanggan ay malalasahan ko na.
Ang aking alak! Walang umubos ng alak mo! Walang marka ang iyong alak! Panalo ako ngayon! Tama. Ang alak kanina mukhang magaling, pero walang amoy. Pinapatunayan na hindi ito magaling na alak. Bakit nangyari ito? Natatalo pa rin tayo. Saan galing ang amoy? Ang banggo ng alak! Naamoy ko rin! Wow! Ang banggo ng alak! Ang pinakamataas na uri lang ang may ganitong amoy. Ang amoy ay mula sa alak ni Ramon. Tingnan nyo! May nangyayari sa lugar na may alak! Ang alak niya pwedeng pabilisin ang paglaki ng halaman. Paano nangyari? Ang alak maestro lang ang may ganitong epekto. Ang ordinaryong alak, paano magkakaroon ng ganitong epekto? Ang ibig sabihin... Ang aking alak! Maestro ng alak, gawa ka ulit! Maestro ng alak! Pinipilit ang maestro ng alak? Gustong patayin ni Victor ang maestro. Ikaw pala ang tunay na may sala. Akin ang kanyang resipe! Naaresto na silang lahat. Alisin si Boss Victor sa tamang lugar. Ang kampyon ng Silangang Asya, Alak Paligsahan. Natalo pala ako sa maestro ng alak. Dahil sa iyo, nagpakita ang maestro ng alak. Wow! Ang maestro ng alak mismo ang maghahalo para sa akin? Mula ngayon, ako ang gold bartender ng bar natin. Ang iyong personal na bartender. Toto? Ang daming bumibisita sa maestro ng alak. Salamat sa iyo. Ang kita ng bar natin lumago ng 10 beses. Plano ko nang magbukas ng bagong bar. Gold bartender, kailangan mong galingan pa. Kayong dalawa? Paano kayo nakarating dito? Ang gusto kong puntahan, hindi ko pa napapuntahan. Pumunta kayo para sa kanya? May kailangan ba kayo sa akin? Alam mo si Rafael Escano at si Rino Cruz. Maestro ng pangingisda? Maestro ng pagsusugal? Ang mga legendang ito ay patay na, di ba? Nabuhay silang muli. Ano? Nabuhay muli? Maestro ng anak, gusto ko malaman. Ang alak na ininom ni Rafael at Lino, binigay mo ba yon? Hindi ko alam. Nunya, no? Ang lihim ng muling buhay, binigay din sa akin ng iba. Siya rin ang kumuha ng alak sa akin nung kalahating taon. Sino siya? Si Hai.